Doc, sa beginner ba ng low carb, alisin dapat agad ang rice? Theoretically, maganda na tanggalin siya agad-agad, but in some people, it will be very hard. So, unti-unti, paunti-unting amounts. Kung talagang hirap na hirap, galing talaga sa super high carb, high rice diet, then ang gawin natin ay, let's say, dati ay 6 cups a day, tagto 2 every meal. Then, gawin lang munang 1 cup, eventually half cup, but you have to start following the food guide. You have to start meeting your protein requirement. Pag nag-start kasi tayo mag-meet ng protein requirement, ano ba yung protein? Yan ang nakakapagbigay sa atin ng satiety, pagkabusog. Usually tayo mga Pilipino, ang ginagawa natin, the common diet is yung plato, mas marami yung rice, konti yung ulam. In our lifestyle, we have more proteins, also fat. So itong dalawang factors na ito, ang magbibigay sa inyo ng satiety, yung pagkabusog, because of the direct effect sa hormones na tinatawag na leptin. Proteins and fat ang makakaapekto kay leptin, which is the satiety hormone ng pagkabusog. Hindi nangyayari kung ang mga plato natin ay pinupuno lang natin lagi ng carbs, right? So kung ang laki-laki ng carb serving mo, kakapiranggot yung ulam mo dyan na protein, ang nangyayari niya, nagkakaroon ka lang ng physical sensation ng pagkabusog, tsaka yung instant hit ng sugar, lalo pa pag sinasamahan natin yan ng mga simple sugars, like may kapartner ka pang juice or any kind of instant na source ng simple sugar. So, ang mangyayari, kala mo busog ka na, but in reality, pag crash ng insulin na yan, di ba? It's a sudden spike, it's a sudden crash, yung sugar levels, edi gutom ka na ulit. So, okay lang po sa simula. But we really have to eliminate itong high net carb na mga pagkain. Otherwise, we never get out of that cycle of addiction. So, sudden high, sudden crash, withdrawal na naman tayo, gutom ulit. Kaya mga sugar burner, ano po ang hallmark ng sugar burning? Having frequent meals. Having the desire to have frequent meals. Bakit? Tingnan ninyo yan. Tingnan nyo yung effect kay insulin. Tingnan ninyo yung sudden spike sa carbs, and yung kanyang decline ay mabilis din po, If you look at the time frame here, look at the minutes. It's only really giving you around 2 hours. Ayan, dyan sa 140-minute mark. Tignan po ninyo. 140-minute mark, it's starting to go down. Tapos rapid, decline, So, ano ngayon na ang tendency? Edi, gutom ulit. Maghahanap ulit ng susunod na sugar fix. Tingnan natin yung sa proteins and fats. It's a very gradual. Unang-una, hindi niya pinapa-spike si insulin so much. Ikalawa, dahan-dahan. Plus pa yung effects niya sa satiety hormone. Plus pa the effect of not really stimulating, yun nga, insulin so much. So, konti rin ang fat storage.